Magandang araw sa inyong lahat. Ang pag-aaral tungkol sa mga pambansang alagad ng sining o mas kilala natin bilang National Artist of the Philippines ay mahalaga sapagkat sila ang sumasalamin sa ating kultura, kasaysayan at pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Sa pamamagitan ng kanilang mga likha, mas nauunawaan natin kung sino tayo at kung saan tayo nagmula. Kaya halina't alamin at tuklasin kung sino-sino ang mga pambansang alagad ng sining ng bansang Pilipinas. Ang gamaba o gawad sa mamilikha ng bayan ay isang parangal na ibinibigay ng mga Pilipinong nagtataguyod at nagpapanatili ng tradisyonal na sining at kultura ng bayan. Katumbas ito ng national artist, ngunit nakatuon ito sa mga katutubong sining, preferred, or indigenous art. Layunin ng gamaba na kilalanin ang mga natatanging alagad ng sining na nagpatuloy na nagpapasa ng kanilang kaalaman at kasanayan sa susunod na henerasyon. Noong 1992 sa Bisa ng Republika, Note 7355, kabilang sa mga sining na kinikilala rito ang pag-ahabi, pag-uukit, musika, sayaw, panintikan at iba pang tradisyonal na anyo ng sining na nagpapakita ng pagpapakilanlan ng iba't ibang pangkat etniko sa Pilipinas. Ang mga pinaparangalan ay tinatawag na manlilikha ng bayan at sila ay nagsisilbing inspirasyon sa pagpapanatili ng mayamang kultura ng bansa. Sa pamamagitan ng gamaba, napapahalagahan at napupuragtagan ang mga sinaunang kalaman at traditional na maaaring mawala kung hindi maipapasa sa mga susunod na henerasyon. Pinapakita rin dito ang kahalagahan ng kultura bilang bahagi ng pambansang identidad at pagkakaisa ng mga Pilipino. Si Fernando Marcelo ay kilala bilang Cradle Man of Philippines Art at siya ang kauna-unahang Pilipino na kinilalang national artist sa larangan ng pagpipinta. Sikat siya sa paggamit ng natural na liwanag na kilala rin bilang backlighting technique, nagbibigay init at buhay sa kanyang mga likhang sining. Dalas niyang pinapakita sa kanyang mga obra ang simpleng pamumuhay ng mga Pilipino tulad ng mga magsasaka, tanawin sa kanayunan at mga tradisyon. Sa kanyang mga kilalang gawa ay ang planting rice, dalagang bukid at the making of the Philippines flag. Bukod dito, mayroon din siyang mga obra noong huling bahagi ng kanyang buhay, kabilang ang kanyang mga likha noong 1972 na nagpapakita pa rin ng kanyang husay sa paggamit ng liwanag at paglalagay ng emosyon sa kanyang mga pintura kahit sa kanyang katandaan. Sa pamamagitan ng kanyang sining, naipakita niya ang kagandahan ng kulturang Pilipino at nakatulong sa paghubog ng ating pambansang pagkakakilanlan. Alam niyo ba na si Levi Celerio ay isa sa Philippine artist in literature and music? Siya ay ipinanganak noong April 30, 1910 sa Tondo, Manila at namatay noong April 2, 2002 sa edad na 82 years old sa Quezon City. Alam niyo ba na mayroon siyang 4,000 na awitin na sumasalamin sa kultura at buhay ng mga Pilipino? Isa din sa rason kung ba't hindi siya nakapag-perform ng matagal ay dahil nasugatan ng kanyang kamay dahil sa pagkakahulog sa puno. Alam niyo rin ba na napukaw ang atensyon ng Guinness World Record dahil sa angking galing niya magpatugtog gamit ang dahon? Alam mo ba na si Levi Celerio ang nagsulat ng sikat na Tagalog na kanta, Ang Pasko ay Sumapit at Ang Pasko na Naman? Ang Pasko ay Sumapit ay isa sa mga sikat na awiting pangpasko na kanyang isinulat. Alam mo ba kung ano ang mas nakakamangha kay Levi Celerio? Marami siyang award na natanggap dahil sa pagiging magaling na national artist dito sa Pilipinas. Una ay iginawad sa kanya ng Universidad ng Pilipinas ang isang honorary degree in humanities noong 1991. The Film Academy of the Philippines gave Celerio the Lifetime Achievements Award noong 1989.
Noong 1985 naman, pinangawalan siya ng PAMAS Lifetime Achievement Award. And lastly, Award National Artist for Most Literature in 1997. Sa pagtatapos, naway dala natin ang kahalagahan ng pag-aaral sa mga pambansang alagad ng sining. Sa kanilang mga likha, nabubuhay ang ating kultura at pagkakakilanlan bilang Pilipino. Ang kanilang mga ambag ay hindi lamang alaala ng nakaraan, kundi gabay at inspirasyon para sa ating kinabukasan. Muli, mula sa pangkat pangalawa, maraming salamat po.